Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng Maria Clara at Ibarra. So, nasa ika-4 na episode na po tayo. At bago po natin gawin yan, huwag niyo po kalimutan i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayo sa pang YouTube channel at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Dalaw rin po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun, as usual, kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at Gama para pag-usapan ang ika-4 na kabanata ng Maria Clara at Ibarra. Yun. So, dito ang daming nag-improve mula dun sa yung kahapon, yun sa episode 3. Nabawasan yung usok. Nabawasan yung usok. Pero dito naman mayroong kusina. May rason na para magkausok. Tsaka gabi na. Gabi na. So, di ba, natapos tayo kahapon sa may kainan. And dito naman nag-umpisa doon sa kung saan tayo natapos kahapon. Na paalis naman na yung mga kaibigan ni Ibarra. Tsaka si Ibarra mismo doon sa kainan. Yes. So, lumalandi yung kaibigan ni Ibarra kay kay Clay. Kaso nagbabu si Clay, ayaw ni Clay. Tapos kumbaga parang humihingi ng tulong tong si Clay. Si Clay kay Ibarra. Wala nga siyang tutuluyan, di ba? Nagpapampon siya. Kaso syempre si Ibarra may nobya. Tapos itong panahon yun, kailangan Ira lang mga desenteng tao kasi. Maingat ka sa mga sinasabi ng iba, lalo na yung naparusahan yung mga babaeng sa mga babaeng bayaran. So yun, isa sa mga napag-usapan, yun nga nakita ni Clay na ginugupitan ng buhok at nilalatigo yung babae dun sa pangalawang episode. So dito parang pinapakita doon sa series na itong character natin, ito yung typical na modern day character na may street smart. Pero yung street smart mo di ubra sa era na to. So kumbaga, merong adjustment na kailangan gawin yung character na maganda kasi ang dami nating nakitang mga shows na ganyan tipong nagso-survive yung tao dahil sa street smarts niya. Pero unfortunately dito, hindi mo pwedeng i-apply lahat ng street smarts mo kasi ibang era to. Ibang era, iba yung panahon. Medyo delikado kasi konti mo lang mapaparusahan ka. May parusa na, tapos sobrang conservative ng mga tao. Oo. Yung sinabi ni Clay na gusto niya magpampon kay Ibarra, dapat di niya lang paampon Kasi parang other to yung paampon niya, parang magiging babae ni Ibarra or something. Dapat maging katulong ni Ibarra sa nila para hindi magkaroon ng issue, lalo na may nobya si Ibarra. Pero ang naman kasi dito yung character ni Dennis Trejo dito is yung Maginoo. Yung baga hindi rin katulad nung nakagisnan na mga lalaki na sa panahon ni Clay. So kung yung charm niya siguro umuubra doon sa panahon niya, pero dito totally different rules So yun yung parang maganda na tipong hindi agad makakalusot sa gusot yung main character na kailangan yung mag-adjust dun sa dipo ng ginagalawan niya. Yun. Tapos may napansin ako na hindi ko lang alam kung balak ibiba na lang sabihin monologue style or masyado lang pabulong. Di naririnig ni Ibarra yung sabi niya. Sabi niya, ikaw naman ang bida sa nobelang ito. No reaction si Ibarra. Hindi mo yung sinabing nobela to, sinabi ko naman yung bida. So, sa kwentong ito, sa nobela ito. Basta, binanggit niya yung tungkol sa libro. So, hindi ko alam kung masyado bang sa magical ba na hindi mapapansin ng mga characters na may binanggit na word si Clay na dapat Hindi naman kasi nung kay yung kay Maria Clara pa lang, 'di ba? Sinabi na nobela to. Tapos ang tingin sa kanya, baliw siya. So ibig sabihin, naririnig yung sinasabi na hindi magical. So unless yun nga, siguro may limitation world dun sa kaya mo i-influence dun sa mga tao. And ayun nga, kinagabihan, eto na, mayroong magandang sequence dito Napansin mo nga, 'di ba? Parang may prenup video.
na yung pagpe-prepare ni Ibarra at ni Maria Clara na papunta dun sa... maganda yung pagkakagawa nung... napansin ko dito yung transition sabi ko, parang hindi siya pang MV or prenup talaga pwede magkaroon ng idea yung mga magkakaroon ng prenup. Panigurado, gagawin na yan. Hindi alam, masyadong madaming props ang kailangan. Props, tapos ilaw, lugar. Maraming Pero maganda. Nakaka-inspire sa nagsushoot. Tsaka yung mismong estilo ng pananamit ng araw, ulit. Then, eto na nga, dito merong mabigat na eksena kung saan nito pa lang nalaman ni Ibarra na namatay na a year ago yung tatay niya. And pinitigaya si Kapitan Tiago dun sa detalye. Yes, pero mapapahiya si Kapitan Tiago kaya hindi muna niya binigay lahat ng sagot. Then after nito nagpalit ng damit si Ibarra na panglibing or pang nagluluksa. Yun. And sumakay sila ng karawahe papunta doon sa venue. At sumabit si Clay. At si Clay nakasabit sa likod. Sumabit sa likod. Nagtatago siya. Hindi siya literally lang sumabit. Nagtago siya doon sa mga bagahe. Sa likod. Pero kita pa. Pero dito merong siguro sa mamaya sa technical nating pag-usapan. Pag-usapan sa technical. Na malaking improvement kaysa doon sa episode 3. Na nabash tayo. Pero okay lang yan. Critical na na pagsisiyasat dun sa kabuuan ng episode. Kasi maganda naman. Meron ng mga hints na medyo di natin nagustuhan dun sa episode 3. Then, nandun na tayo sa Pigin. Ito naman si Clay. Si Clay, Maria Clara. Pumasok dun sa speaking of yung binanggit ni Maria Clara, dun sa bago naghiwalay si Ibarra at si Clay. Binanggit ni Clay na Maria Clara Infantes yung pangalan niya. Nagulat si Ibarra na, uy, magkapangalan kayo ng nobya ko. So anyway, balik tayo dun sa present sa Pigin. So nagpanggap na isa sa mga serbedora si Clay. Pero yun nga, balak niya pumasok doon sa front door, pinilita siya agad. Sabi pang tonta. Actually, parang napagkamalan siya na isa sa servers. Kaya sinalita rin niya para makapasok. Hindi na masyadong ginagawa yung ganun yung kahit sino na pwedeng pumasok, yung napaka-formal na Kasi ang mga suot naman nun talagang formal, yung kahit yung mga mga waiters, mga Nalala ko sa architecture namin talagang nung inaaral namin yung mga layout ng mga lumang bahay, meron talagang service door. So bukod dun sa iyong main door, entrance, meron ka pang service door na nasa may diretsong kusina side. Kaya kumbaga ganun din talaga yung trato. So dito nga nasabi di ba? O nga pala, hampas lupa ako. Di ba? Tapos sabi rin niya, nangangamuha na utusan na siya sa real life, tapos dito sa utusan pa rin. Siya doon dahil sinabihan siyang utusan niya diba? Bigla, utusan na naman. Doon siya umenter sa entrance. Pumasok na siya doon sa likod, tapos magsiserve na siya ng tinitignan niya kasi parang nagugutom siya. Ewan ko baka yung tingin niya Hindi kasi syempre, adobo lang kinain niya ng namamangha siya dahil pagkain. Yung dito, mga santol na umbo, malalaki. Ba't Bangkok yung santol dito? Ba't Bangkok yung santol dito? Kasi nung araw tayo malalaki yung mga di pa gumagamit ng mga fertilizer na Pero pinakita din naman yung yung nangyayari doon sa main hall kung saan unti-unti natin nakikilala yung mga characters. Sa mga nagbabasa ng No Limit Tangere. Kasi walang di ba? Walang nakalagay ng pangalan kung sino sila, di ba? Sa mga nagbabasa ng No Limit Tangere, may kilala niyo sila bago binanggit ang pangalan, may kilala sila Doña Victorina, yung pagpasok, iba pang mga characters. Pero binanggit kasi yung pangalan. Noong umpisa, doon tayo sa main hall. So nakita dito si Doña Victorina at yung kanyang asawa. Nakausap yung asawa ni Kapitan Tiago at nag-name drop nga. Pero bago siya obvious na kasi sino siya dahil maano yung katawan. Ang pangalan ng asawa ni Doña Victorina, yung
Yung kasama niya doon? Siya na yun. Yung doktor. Yung doktor din. Sa nobela, bungal niya. Nakalimutan ko yung... Si Tiburcio? Tiburcio? Tiburcio. Yun. And, dito, nangyari dun sa nobela na may nakaapak nung palda ni Doña Victorina. And, dito, nakita natin yung paano siya nag-react na. Sabihin niyang bobo, ganyan. Hinabol niya yung bobo eh. Talagang minata niya yung Guardia Civil to yung nakaapak sa palda niya. Tapos pasok tayo doon sa loob nung hall. Nung guest room. Hindi. Lobby? Hindi. Living room, salas. Nandun doon naman sila, Padre Damaso, Padre Sibila, at si Teniente. Nag-aaway sila. Nagpaparinigan kasi tandaan natin nung time na to, mas mataas ang simbahan kaysa sa government. So, merong hidwaan or nagkikiskisa ng nag-aaway si Padre Damaso at si Teniente at pumapagitna si Sibila. And then, balik tayo kay Clay, kung saan may pagkamangha sa kanyang mata doon sa paligid. Mangyayari, kasi piging yun eh. Yes. And dito makikita mo ang dami talaga yung tipong ang daming taong gumagalaw, ang daming mga period pieces, yung kalan, yung mga palayok, yung mga muebles. So nakakatuwa na talagang maano sa detalye. Kasi yung sa yung sa may naapakan yung palda ni Doña Victorina. Hindi ko na naaalala yun eh. Hindi mo na marirecall yun eh. Pero alam mong detalye yun sa yun. Pinakita nila talaga. Talagang fully detailed yung dito eh. Tapos dito kumbaga unti-unti na nahuhuli ni Clay yung ibig sabihin ng mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Halimbawa, dito napagkamala naman siyang in-check ng chef. So, kumbaga napapagtagpi-tagpi niya yung yung meaning ng mga salita na sinasabi niya. Nalaman niya kung ano ibig sabihin ng in-check. So, kumbaga parang minsan bakit di nila nilalagyan to ng subtitle? Minsan di nila ito nilalagyan ano yung meaning nun. Usually naman ginagawa nila sa ibang mga di ba? Sa mga ibang parts na nag-uusap sila. So, parang nakikita natin din yung transition ni Clay na natututo siya in a way na parang tayo din na napagtatagpi-tagpi na tayo sabihin. Dahil nasa point of view tayo ni Clay, so hindi muna in your face yung ibig sabihin ng mga term na yun. So parang sakalang malaman pag binando kay Clay. Yes. Sinabi kay Clay. Yun, so itong nung nandun na si Clay sa loob ng sa kusina, nautusan siya na magdala ng tubig. Dun sa may sa mesa. Hindi, sinundan muna siya ni Ibarra sa loob. Kasi nakita siya, di ba? Nagdala ng tubig. Naglabas muna siya ng tubig. Tama. Tsaka siya nakita. Saka siya nakita ni Ibarra. Tapos yun, sinundan siya. Si Ibarra nun, kausap si Padre Damaso na ayaw siyang kamayan. Oo. So, kasi si Padre Damaso kasi, tsaka si Don Rafael, ang ama niya ni Rafaelo eh. Hindi. Don Rafael. Basta yung papa ni Ibarra, ang pagkakaalala niya, matalik ng Michelangelo sinasabi mo, si Leonardo, si Donatello. Dating matalik na magkaibigan yung dalawa. Sa pagkakalala ni Ibarra, si Padre Damaso at yung papa niya. Kaso gulat siya. Magkaaway pala. Padre Damaso sa kanya. Then, yun nga, naispatan niya si Clay, kaya sinundan niya dun sa, kusina. Sa kusina. And, dito niya, kinonfront na, na, di mo ba ako tatantanan? Lagi kang sumusunod. Siyempre kasi image niya eh. Kung sa ibang mga lalaki ngayon yan naalala ko nga, may kakilala tayo, palay na raw lumalapit sa manok eh. And dito kasi meron pang, kumbaga, may image na pinoprotektahan din bilang gentleman. Ngayon kasi wala na eh. Wala na. So, yun. Dito naman binunyag ni Clay na na dapat na magpasalamat siya kasi may mangyayari. And syempre, di siya pinaniniwalaan. Pero sabi niya,
kung di daw magkakatotoo yung gulo na mangyayari, papuputol daw niya yung dila niya. Dumida-dila pa. Doon ako naano sa kanya, ba't manilabas sa dila mo? Diyos ko, Lord. Ano yun, sa time period na yun. Pero syempre, modern siya Oo. Panigurado, ikaw man, gagawa ka ng ganong kabulos to yun. So, yun na, sinabihan siyang, nakita sila ni Kapitan Tiago na makausap siya ni Ibarra. Tatanong si Kapitan Tiago anong ginagawa doon. Sabi niya, inuutusan ng Daniel itong si Utosan. Oo. Na magbigay kumuha ng tubig. Yun. And magsimula na yung mismong kainan. And kagaya din sa Noli Me Tangere, nagpapaubayan si Padre Sibila at si Padre Damaso doon sa upuan sa sentro. Head ng upuan. Ni-refresh ko yung binasa ko ulit yung sa Hapunan chapter. Ang doon, dahilan nila doon. Sa kasi 'di ba dalawang magkabilang side yung abatawag doon. Kabisera ba tawag doon sa mesa. Dapat doon sa isang head si Ibarra dahil siya yung special na panauhin. Tapos yung sa isa pang side dapat si Padre Sibila dahil siya yung kura doon sa lugar na yon. Kaso sabi ni Sibila kay Damaso, parang pinapaupo niya kay Damaso kaya ayaw nga ni Padre Damaso dahil siya daw yung kura. Tapos nung uupo na si Sibila, nakita na naman, di na pa kita dito sa sa episode na to, inalok niya yung upuan kay Teniente, natinanggihan ni Teniente. So yun ang yung issue dun sa upuan. Pero tingin ko kasi, sinadya yun ng creators para may paghambing yung dalawang eksena. And, kumbaga, extra content yun sa kanila dahil extra nila matututunan. So, parang, sa tingin ko tama lang na hindi nila nilabas lahat. Kasi, si Teniente hindi yung nakaapak nung palda ni, di ba? Ni Doña Victorina at napagsabihan. So, tingin ko, okay lang din yun na parang hindi mo binibigay lahat ng details. Pero kung magbabasa na nakapanood nito, babasahin yung Noli, nun niya mapagtatagpi-tagpi yung senaryo sa utak niya. May extra palang mga nangyari. Diba? Sa mga kung gusto nyong malaman niyo yung pang details. Nangungulangot ka ba? Hindi. Nagkamot ng Sa mga sa mga interesado mangyari, may mga detalye na wala sa malaking tulong talaga basahin niyo yung Noli Me Tangere para mas makita niyo pa marami pang details, mas marami kayong matutunan. Yes, and dito may nakita tayong kapansin-pansin kasi sikla yung pinagsaserve. And di ba pinapapasok na nga yung tinola. Sinabihan na dahil siya yung paunauhin, meron kami hinanda sa yung tinola. Ngayon, isa-serve na ni Clay kay Ibarra. So, ba't itong si Padre Damaso. Yes. Bigay mo sa akin yan. Ako ang una mong servant, ganun. Ang nito si Damaso na mismo yung gumawa ng paraan para punta sa kanya yung mangkok na yun ng tinola. So, ang plot, umayos pa rin yung plot, bumalik pa rin sa Tapos naalala mo episode 2? Di ba may flashback ng ng hapunan yung nakakuha siya nakuha niya yung leg. Oo. Tapos iba yung setup nun. Black yung backing, maliit lang yung mesa, silang dalawa lang. Tapos iba yung actual na nangyari. So parang maganda dito pinapakita na ito na yung na-imagine ni Clyde sa hapunan na yun. Tapos ito yung nangyayari. Kaya parang mas maganda na kahit itong si Clay, konti lang yung awareness niya dun sa nobela. Pero nung na-experience niya, iba pala yung dynamics nun, iba pala yung nangyari nun. Although, dun sa nobela, leeg at pakpak yung pinakita. Kasi dun sa flashback niya, episode 2, leeg yung pinakita niya. Dito, ang tinaas ni Tirso Cruz III ay yung pakpak. Oo, tapos nung tinaas niya, although di pa siya masyadong nag-negative reaction, tumaas pa lang yung Hindi, kinat-away kasi dun yung episode Tinignan niya, to sumilip siya sa mangkok ng iba. Same naman. Pero feel ko magkakaroon ng problema pag nakita na niya yung mangkok na mapupunta kay Ibarra. Dahil special yung mangkok dun kay Ibarra Dahil sa, special na panauhin tingin ko rin kumbaga dito na mag-escalate. Kumbaga hindi makokontrol ni
Clay, kahit sabihin natin meron siyang mga konting nababago, nag-o-autocorrect nga yung role na yun. Nagulat nga siya sabi niya, uy, ako pala nag-serve. Kaya nga. So, kumbaga, merong kasi yung kinakatakot natin dito is yung magkakaroon ng love triangle between him, Maria Clara. Oo nga, no. Pero tingin ko, hindi yun yung mangyayari kasi nga, full fruit yung libro. Diba? Nakita natin sa preview. Kasi ang mangyayari dito sa Kabanata 3, mag-walk out tong si Ibarra. Yes, so, pati si Teniente. And then, mabubunyag niya kung sino yung naging kalaban niya. No? And, parang dito kasi ko-console siya ni Clay dun sa preview na nakita natin kanina. Na, humuhuni si Ibarra tapos kinanta niya. Kopyang mabili. Ano yun, yung preview nung... Di siya preview parang commercial Parang... Yun nga. Preview ka na susunod na episode. Yung mga moment ano yun, commercial yun? Hindi. Commercial yun. Hindi sa dulo pinakita yun. Sa dulo pinakita. Hindi. Hindi, ano yun, nalito kasi live stream kasi. May nakalagay na stay tuned. Ano pa lang yun? Promise natin. Seryoso ako. Ano ba yun? Ano ba? Hindi. Ano kasi after na yun yung ending. Hindi. Bago mag-ending. Magkano pupusta mo? 5,000. 5,000? Seryoso. Habang nihintay yan, ano natin? Ito, bet. So, habang inaano niya yan, kasi kwento mo yung yung sana, nung time na nung pakikipag-interact ni Clay kay Ibarra, nung sa mesa pa lang, sabi siya, tutulungan kita. Bubulong-bulong siya, nag-aalala ako din. Uy, baka magka-issue. Dahil nga, nakikita nila na si Ibarra may ibang kaklose na babae, ganyan. May issue pa si Ibarra sa kanya. Hindi siya masyadong, di niya naiisip yun. Nahanap niya na? Hindi pa. Hinahanap pa namin. Tapos, ito naman dun sa mga future interaction na parang, naalala ko rin na, hindi kayo magkaroon ng love triangle to. Pero, gaya nga nabanggit kanina ni Kuya, nag-auto-collect yung novel. So, medyo na tayo, 50-50? Na walang love triangle na mangyayari dahil ng nobela, ayusin ng nobela yung dapat na plot. Kahit na anong gulo pa ni Clay. Okay, so Bagong salpa lang kasi ako dito. Hindi, yan yung kanina Hindi, dulo na yun. Hindi, yan yung episode kanina na. Stay tuned. Ayan na. Tama. live stream kasi. Diba? Diba? Stay tuned. Okay. Okay, balik tayo sa kwento. So, siya, commercial? So, commercial pala. Baka pagkatapos nung bukas na mangyayari, yung walk-out, magkakaroon na ito yung mga susunod na eksena. Ang problema kasi sa susunod pa rin siya ni Clay. Problema kasi sa pinapanood natin, live stream kasi, medyo iba yung hindi natin malalaman kung commercial na ba ito. Hindi, may palatandaan naman, yung stay tuned. Oo. Okay, so yun. Natapos na tayo sa plot ng sa Kabanata 4. Ang technical naman. Paano niya tinapos yung Kabanata 4? Yung sa Sa Tinola. Sa Tinola. Then, ang nakita nating improvement dito is yung set extension na ginagawa nila. May eksena dito kung saan nakikita yung far side nung building nung gabi. And dito, ginamit nila, yung CGI na ginamit nila, simpleng parang blurred out lang na matte painting. Matte painting, yes. Pero seamless kasi nga, meron kang actual na video ng lugar na may mga taong dumadaan, may pumapasok doon sa area na yun. Tsaka nasa dulo na. Oo. Kumbaga, hindi nasisira yung yung eksena. Like nung nakaraan. Nung nakaraang episode. Oo. Kasi di ba sa New Year, meron sa atin, may bash sa atin, sabi kahapon. Ano daw? Marites na daw tayo. Marisol lang kayo, hindi pala tawag sa panglalaki. Yun. Hindi yun yung issue bakit kami nagre-raise ng mga ganitong Kasi una, gusto namin yung show. Yes, oo. Hindi naman namin siya... Yes. And nakita namin yung relevance. Kumbaga, ang nakita lang natin, ayaw natin sa CGI. Kasi napuputol yung
yung immersion natin doon sa show. Kasi, tutok na tutok tayo eh. Tapos bigla may something na gano'n na puputol doon sa feelings. Obvious na CGI, gano'n. Tsaka kung nagtataka kayo, nagte-technical kami, medyo technical talaga kami manood. Dahil sanay kami sa mga gantong Kasi katulad yan, pwede naman nila putulin yan sa framing ng video eh. Diba? Pututusin. Pero dahil nga gusto nilang ipakita na yung mundo ay yung world building kumbaga na tinatawag ay authentic. So ginagawa nila ng paraan yung mga maliliit na bahagi na yun na gusto nilang siguro kasi normal na kalsada na yung makikita doon, may mga sasakyan na di dapat mapansin. So pinapatungan ng matte painting. Kumbaga na-appreciate natin yung paglikha nila nung obra na to. Kaya kumbaga hindi mo masasabi na pwede nang putulin na rin, pero bakit pa nila sila nag-effort doon? And dahil maganda yung pagkakalagay ng effort, maganda yung technicalities, na-enjoy natin yung viewing natin. So yun. Kumbaga, ang daming tao nagtrabaho dito eh. Hindi natin sila binabash dahil sa episode gapon. Yes, gusto natin i-comment na, ang ganda ng solution niyo sa ganitong technical problem in filmmaking. Kaya namang gawin. Yes. Pwedeng i-execute. Ma-execute nila. May isa lang ako parang na-distract ako. Yung sa sound effect ng yung sa puti sa paa, sa sapatos, sandals. Alam mo yung iba yung lakad kasi ni Clay eh. Hindi siya sync eh. Hindi siya sync. Hindi siya ganun ka para makalikha na ganun kalakas na tunog ng paglalakad. Pero ang sabi ko nga sa inyo kanina, ang tingin kong ginagawa nila kasi panahon na yon kapag ikaw ay normal na Indio. Nakabakya ka. Alam niyo naman siguro kung saan gawa ang bakya. Sa kahoy. Doon sa mga di nakakalam, yung bakya, yun yung parang tsinelas ng araw. Na yung mismong soul ng bakya ay gawa sa kahoy. At matunog talaga siya. Kaso, ang problema nga, konting galaw na parang hindi niya tinataas sa lupa yun. Kasi parang may hinalakad lang yung napansin ko yun, may moment kasi na parang di sync. Na hindi talaga sync, nakatuto kay Tapos sobrang lakas. Na dahil siguro volume down. Inisip ko naman, hindi sa background na mga naglalakad doon dapat. Kasi sobrang lakas lang nasabi ko nangyari. Sa akin medyo may distraction din ako doon sa kabayo eh. Sa tunog ng kabayo na. Medyo malakas din sa akin. Yung kalesa okay kasi kalesa yun eh. Okay. Tingin ko masasagot ko yung technical na yan. Tingin ko yung nag-edit naka-headphone. Pwede, oo. Actually, may editor kasi nagturo sa akin yan eh. Kasi nung pag ako, dito lang sa bahay, nag-i-edit, syempre naka-headphone ako. Pero doon kasi sa mga ibang editors, meron talaga silang naka-surround sound, meron silang setup na ginagawa. Yung mga nag-i-edit, nung specifically yung mga sound effects, kumbaga may science din dyan at may level, mga levels yan. So tingin ko, parang baka hindi yung nangyaring setup. Ewan natin. Pero okay naman, wala, napakaliit na pagkakamali nun para Hindi mo sinasabi kung pagkakamali. Tingin ko kumbaga tama. Nilagay nila yun siguro para magdagdag ng authenticity do sa feel nung lugar, nung era na gusto nilang i-make. Pero, yun nga, napansin natin. So, tingin ko, mayroon pang improvements yan na magaganap. So, tingnan natin kung mababaw. Kasi, tingnan mo, ang laki ng difference nung episode 3 tsaka episode 4 doon sa graphics, di ba? Feeling ko kung hindi lang to na-edit out na ng matagal na panahon, sasabihin natin, nakikinig sila sa atin. Hindi. Nasa may nagustuhan ako doon na yung pagpasok ng shot mula kay Doña Victorina at paglipat ng shot sa punta kay na Padre Damso. Glide yun eh. Talagang suabe. Ang ganda. Tapos, hindi siya nakaka-distract dun sa mga actors kasi maluwag yung space eh. Spacious siya eh. Ang ako doon para sa teatro na tuloy-tuloy yung acting na kasi nakikita mo sa background, meron na nagaganap na acting. Meron ng pag-uusap na nagaganap. Buhay yung eksena na parang talagang nililipad ka ng mata mo dun sa ganda. Plus yung ilaw. Lalo ng gabi. Napansin namin ni Aga kasi, di ba, pag nag-shoot tayo,
Sabi ko, hindi ito redhead, hindi ito ano. Kasi magkakaroon ng spot pagka redhead eh. Dito kasi, dahil nga candlelight lang yung mga ilaw nung araw sa mga kwarto. Ito yung nagbibigay si Ibarra eh. Medyo madilaw ang ambience. Tsaka mababa lang yung yung ilaw. Pero ang ganda ng pagkakailaw kasi naaaninag mo pa rin lahat. Pero di ba ito yung eksenang in-announce ni Santiago. Yung tipong hindi mo makikita yung anino. Kasi andun sa candle yung ilaw eh. Candlelight na, yun yung parang ilaw lang niya. So, wala talagang anino kung dito ang ilaw mo at dito ang kandila mo. Kaya, ang ganda ng pagkakailaw. Tsaka, ang ginawa nila, dahil ito yung ibabalita ni Kapitan Tiago, yung pagkamatay ng tatay niya, medyo may subtle na merong half quarter shadow. Na talagang umangat yung yung sa ilaw yung luha ni Dennis Trillo na from masaya tas biglang may luha. Walang balitaan niya, di ba? So hindi tumuloy yung luha niya, hindi kailangan eh. Kasi pupunta nga sila sa pigin eh. Nakita yung panindilig ng luha. Yes. And napaka-subtle ng effect. Kasi kung sa malakas na ilaw yun, baka mamaya mag-flat out yung eh. Pero hindi, ang ganda tas yung mood niya nakakadala. Na nafi-feel mo yung eksena. So, ang galing talaga. Parang, di ba nung kahapon, nireklamo na mausok. Maraming Pero dahil gabi na, parang tinanggal nila yung usok. Tapos, ang ginawa nila doon sa isang bintana, nandun doon sila sa kusina, kung saan nakita si Clyde tsaka si Ibarra. May parang, akala mo, black backing lang yun eh. Kadalasan, lagi ko yung nakikita eh. Black lang. Pero dito, meron sila nilagay na something na blurred out na medyo grayish doon sa baba nung black ng So parang meron kang tinitingnan something na malayo doon sa hindi lang siya binlock lang. Oo, hindi siya flat. So magaling kasi hindi mo makikita na black lang yung bintana. Hindi, parang merong nilagay pa sila doon na So magaling yung pagkakagawa doon sa part na yun. Parang nagmukha talaga siyang gabi yung yung feels. Na hindi nagsasuffer na may maaaninag sa labas, mga ganun. Tapos ang maganda pa ng ginawa, yung kusina mismo na pagmukha nila maluwag. Kasi ang dami na nung madaming tao, madaming pang set. Kasi hindi lang isa yung kalan. Ang daming kalan na nakahilera. Tapos ang ginawa nila is parang ito yung mga gamit, ito yung mga tapayan, ito yung mga kalan. Tapos nagkaroon sila ng parang leading lines kung saan yung mata mo dinedire ka doon sa umaaking doon sa kabila nung na yun. So parang may photography principles kumbaga kung sasabihin. So ang ganda kasi nung dating na tama, kusina yung magulo kasi party, madaming ginagawa. Pero hindi mo makikita yung clutter eh. Hindi mo makikita yung ang daming nagaganap dito kasi doon ka talaga tinuturo nung perspective dun sa actors doon sa harap. So, ang galing. Kahit yung usok na sobrang mellow lang dito. Kasi kusina mausok eh. Pero hindi siya sobrang usok na nakaka-istorbo dun sa eksena. Kaya ang galing eh. So, parang nakaka-appreciate na parang ang layo na nung style nito doon sa mga dati nating pinapanood. Yun eh. Ikaw, Senyoy. So, speaking of CGI, basahin natin yung comment ng nung mga commenters natin mula sa episode 3 na after ng doon. Sabi ni Sean, hindi malupot, sabi niya, sana tuloy-tuloy ko ang video per episode para may tinatanong kami discussion after. Kasi, maglalabas natin ito pagkatapos ng episode mismo. So, tingin ko lang, baka mabago lang yung pag-ikot ng present world compared dun sa book world. Pwede. Magandang yan. Magandang input yan. Hindi natin naisip yun. So, si Chai na sila po yun, na isa sa mga bida. Kasi papalabas na parang Hollywood state ng kulang kasama sa Eva Green. Nasibo po ang title. Nasibo! Tama. Nasibo! Si Eva Green, tsaka si yun. Yung... Ito kasi Sige. Si Regional Santos Star. Uy! Musta? Shoutout. Sabi niya, basically, na superbook yung dating talaga. Pero walang... Oo nga, superbook. Tapos yung prop, si Dismo. Oo. Parang superbook nga. Galing. Ito, ang maganda kasi doon sa artist na binabanggit, di ko siya nakakilala doon sa Di mo siya akalain siya yun. Di mo makilala, pero dahil kahit di mo siya kilala, pero dahil Di kasi nabalita na siya. Oo, nabalita na siya dati. Kaya nga, sinerch ko din. Pero, doon kasi doon sa makeup niya doon sa Hollywood film, ang layo doon sa ginawa sa kanya dito na parang, inisip na, ito ba si Chantal doon sa
Kasi iba yung makeup, iba din yung, siguro yung sa damit din, hindi ko nakita agad yung features ng mukha niya. Iba rin itsura niya dun sa sa Patay na si Jesus. May salamin siya dun na tapos... Hindi siya bata pa kasi siya dun. Bata pa siya dun eh. Hindi ko rin napagtagpi na siya yun. Kahit na hindi siya makilala, ma-amaze ka kagad sa kanya. Hindi mo isipin na sa international siya, actor, may international role siya. Hindi mo ma-amaze ka lang sa kanya sa talent na may kita mo sa... Oo. Sana makita pa natin siya dun sa iba pang eksena. Lalo kung sana ipapakita yung part na saan ba dinadala yung kasi yung maganda rin isipin what if si Clay ay mapunta doon sa kung saan dinala si diba? Pwede, oo. Napapahirapan din siya. Oo. Pag nagpatuloy yung close na sila na Ibarra, ako naman ito yung sinabi na parang hindi sabay yung oras ng libro tsaka pwede actually maganda. Oo, pwede rin. Kasi hindi na pinapakita since yesterday yung real world. Real world, yes. So baka kumbaga mas mabagal yung takbo ng oras doon sa libro. Pwede. So magandang yan, magandang theory. Nabagal ang oras sa realidad ko para sa libro. Yes. Sino nagsabi yan? Si Sean. Si Reginald. Ay, hindi. Si Reginald walang time frame. Si Sean, yung sa kabagal ng oras. So, tinatin kung mako-confirm yung mga theories natin yan. So, maganda rin kung makasama rin kayo sa kung gusto nyo makasama sa usapan din natin, pwede man natin gawa ng paraan yan. So, kayo ba? Ano ang rate nyo? Ha? Sa comment lang po kayo sa pang Yes. Comments nyo sa ano nga sabi nyo sa Kabanata 4. Ikaw, kayong dalawa, ano rating nyo sa episode na to? Ako 4.5. Yeah. Ako tumaas ulit yung Kasi kahapon talagang medyo kasi una bitin yung kahapon bitin talaga, sobrang. Ito kasi kahit paano ito na nagbabubble up na yung malapit na puno si Damaso. Yes. Actually isa sa gusto ko makita si Tirso Kasi ang layo din naman nung portrayal ni Subas Herrero dun sa lumang No Limit Hangin tsaka sa kanya. May distinction pero ma-appreciate mo pareho yung ganap. So, ewan ko lang kasi parang nilagay siya ng fat suit Yun yung medyo Pero kasi yun naman talaga yung yung medyo, itsura ni Padre Damaso. Pero di ako nababother kasi gusto ko siya makita na paano siya ini-steal niya lagi yung show pag siya yung pinapakita Sa kanya ka talaga tututok. Alam mo kasing na may something. May talaga siya na alam mong kayang-kaya niya i-roll. Yun, so yun po ang ating review. Hindi, ikaw sa inyo Ano rate mo? 4.5. Ba. Ako din, nasa 4.5. Kahapon, medyo mababa yung ratings natin. Dahil nga sa kulang pa sa mga happenings. Kasi nabitin bitin na ulit Oo, pero kasi pag binasa mo yung hapunan, parang ang dating niya isang episode lang pwede na Pero syempre, merong mga ini-introduce na mga bagong Pero more on technical yung Ay, hindi. Ito pala ay pinagsama-samang Kabanata 1, 2, and 3. Sa Noli. Yeah. Kasi yung pag-usap ni Ibarra tsaka ni nandoon sa mga previous na kabanata. Kaya kumbaga understandable na medyo in-stretch to kasi ang daming kailangan ipakilala, i-set up. Pero magiging climax hapon nangyayari sa Friday. Bukas. Magiging cliffhanging moment. Yes. And ako may na-influensya na akong isa. Si Maris Castro, nanonood na rin ng MCI. So, kasi ako sa sarili ko napeperas akong basahin ulit yung yung libro, yung actual na knowledge. Aalamin mo kung may kulang ba dito. Ano yung nawawala, ano yung nadagdag. Yun yung yun yung effect. Yes. Okay, so yun po yung review natin para sa ika-apat na kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, sa mga komento man po kayo tungkol sa mga nakaraan
na po kayo. So, yun. Yun! So, syempre, huwag niyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At huwag niyo kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalo kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com.